Dito po tayo ngayon guys. Kinakabahan po tayo dito sa sign po ng ating kaibigan po. Kung bakit po tayo pinatawag dito. Kaibigan? Tay? Bakit po? Anong problema? Nako po. Totoo yan? Bakit daw? Ito po yung sinasabi po ng ating guest noon. Nakakatakot po ito guys. Ito po talaga, magsalpukan po talaga yung mga Pilipino. Sana hindi po ito mangyayari guys. Babala po ito ng ating kaibigan. Prediction po niya ito guys. Ng ating kaibigan ngayon. Hindi magtatagal, mangyayari na. No, hindi aabot po ito ng 2 taon o 1 taon. Mayroong magaganap po na salpukan ng mga Pilipino, magpapatayan. Kaibigan, bakit po niyo nasabi ito? Oo nga, totoo yan. Guys, meron pong kinatatakutan ni tatay ngayon po. Kaya pinatawag po niya tayo. Sana hindi po ito magkatotoo. May prediction po siya guys na magaganap na. Hindi po aabot ng 2 taon. Kundi sana hindi mangyari ito ngayong 2025 guys. Grabe, kaibigan. Kailan lang po ito nakuha niyong balita? Ito po yung nakikita ninyo. Guys, abangan na lang po natin guys ha. Grabe guys, totoo po ang mga sinasabi ng ating kaibigan noong 2024 na hinulaan po nila na sa 2025 magkakagulo ang ating bansa. Ito na. Alam po ba kung bakit? Asan ba yung protesta po ngayon na mga OFW? Nagkakagulo po sila. Yung sinasabi nila na zero remittance, isa na doon po. Tay, kinakabahan po ako dito sa ipinapabot po ninyo. Ayaw po natin na ganito po ang mangyayari. Kasi maraming mga Muslim din po na sumusuporta po doon kay BBM. Ang delikado po dito, marami din pong sumusuporta po doon kay Duterte. Mga Muslim po ito guys. Ayaw po natin na maglaban-laban po ang mga Pilipino. Kahit magkaiba man po ang ating paniniwala, ito po ang masasabi ng ating kaibigan. Nako, grabe naman yung kaibigan. Alam po nyo guys, tatakot si kaibigan guys. Malapit na po, magaganap po. Diba? Sinabi po nila noong 1 linggo na may madugong mangyayari. Hindi po natin alam ngayon ang magaganap po dito sa atin sa pagbabalik ni Tatay Digong ha. Hindi po natin alam. Kasi po yung mga Muslim talaga dito sa Maguindanao ay hindi po maganda ang sitwasyon po doon sa anong tawag dito, BRRMM, yung tawag siguro yan, at saka doon sa MNLF, no, hindi po maganda, kasi po, basta kayo na lang po manood guys, marami po nga nagtatanong po sa atin din kung bakit po ganito po ang kaguluhan sa Pilipinas, no, kapwa nating Pilipino, nagbabangayan, tapos guys, nakakatakot lang po ito, grabe ang pagmamahal po nila kay Duterte. Kaibigan, final na po ba itong prediction na ito? Parang hindi naman ito prediction kaibigan, kundi kitang-kita na parang malapit na po talaga magaganap ang sinasabi po ninyo ngayon. Lagi lang po tayo nagsasabi sa kanila, maghanda ang lahat. Ngayon guys, paghandaan man na ninyo. Malapit na po, lalabas si Tatay Digong. Hindi po natin alam dalawa po ang patutunguhan nito. Peaceful o kaguluhan. Kasi po alam po ninyo, Diyos ko, ayaw po natin na magpatayan po yung kapwa ating Pilipino. Hindi po ninyo alam na tayo lang ang pinagtatawanan sa ibang bansa. Yung China, no, naghahanap din po sila ng tsimpo.
Ngayon, kung nagpapatuloy po tayo dito sa ating sariling bansa na nag-aaway tayo, matapang lang po tayo sa sarili po nating lupa o sarili po nating bansa, ito po yung nakakatakot ang sinasabi ng ating kaibigan. Prediction po niya guys, hindi po daw aabot ng 2 years at 1 taon. Magaganap na po ito, lalo na po na umpisa na po ang kaguluhan dahil po sa administrasyon po ng ating presidente na hiwala. Marami po talagang hindi po nakakagusto. Nakita natin guys, yung mga OFW nagwala na. No, ayaw po daw nila magpapadala. Ilang milyon pong mawawala sa kung tatanungin po natin, kaibigan, meron akong itatanong sa iyo. Sino po ba ang bayani? Yung mga presidente, yung mga senador, yung basta sino po yung bayani dito o yung mga tao na nagbabayad ng tax o nagtatrabaho sa ibang bansa? Sino po pipiliin po ninyo kung sino po talaga ang tunay na bayani dito? Tama ka. Ito yung sinasabi ng ating kaibigan. Yung mga politiko dito sa atin, alam po ninyo, hindi kayo bayani. No? Ang bayani po dito, yung mga OFW at saka yung mga tao na nagbabayad ng buwis dito sa atin. Bakit po? Pira, kaban, pinagnanakaw ninyo. Kaya nagkakagulo, lalo na. Napakasakit po isipin guys dahil po asus na ko, hindi ko talaga maisip talaga guys na ganito po ang pangyayaring ito. Kasi sinasabi po ng ating kaibigan na hindi sana mangyari. Ngunit guys, nagaganap at nagaganap na. Ang nakakatakot po dito na malapit na po daw talaga mayari na. Mayari na yun guys. Ang mga Pilipino mag-unay-unay na upatay. Meron pong madugo pa na mga labanan po dito guys, dito sa atin na kapwa Pilipino guys, magpapatayan. Hindi po natin alam magsalpukan po yung bar MM, diba? At saka yung MNLF, hindi po natin alam yan. Isa na po doon ang kinatatakutan ng ating kaibigan. Maraming madadamay po dito kaibigan, diba? Ito lang po masabi natin, patuloy po tayo na gumawa po ng kabutihan at saka maghanda na lang po tayo kung ano man po ang dumating sa buhay natin. Dapat maging matatag tayo kung ano man po yung problema. Dapat po ay tiisin natin labanan para po ay manatili po tayo, no, na papatuloy po sa ating takbuhin. Yun po ang pinakabaganda po dito guys. Kung ano man po ang ating kung ano man po ang binigay po ng Panginoon sa atin, dapat po natin gagamitin po natin sa kabutihan. At hanggat hindi pa huli ang lahat, dapat po tayo ay hindi ko na lang kasi nababanggit ko na po lagi doon ito kaibigan. Final na po ba talaga ito kaibigan? Hindi na po ba ito kaibigan? Dili na gyud daw guys, mo sab guys. Mo na gyud daw na guys. Maranasan na po ng mga bata na mayroon pong badugong mangyayari po dito sa ating bansa. Kung magpapatuloy, alam po niyo guys, sobrang init na po ang administrasyon ni BBM at saka dito sa kabila, no? Grabe po ang kanilang mula parang matulad talaga si PBBM po kay Marcos, yung tatay niya. Sakit isipin guys. Kasi marami mga taong hindi nakikinabang sa, hindi ko na lang po babanggitin baka po ano pang masabi po ng iba na nakikialam po tayo. Salamat kaibigan.